Captain of salvation. The captain of salvation. Ano ho? Ay sabi po, for it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons. Ano ho? For it became him for whom are all things, and by whom are all things. Yung him dyan, whom and whom, ay ang Panginoong Hesus po, na siya ang nagdala in bringing many sons unto glory. In bringing many sons unto glory. Siya po yung nagdadala ng maraming mga anak sa kalwalhatian. Sabi nga sa inyo, ang kalwalhatian ito hindi lang langit. Ano? Tayo po ay, ang pagkakaroon po ng Jesus sa buhay, yun po ang maluwalhating buhay. Ano ba ibig sabihin ng maluwalhati? Ibig sabihin ng maluwalhati, may buhay na kapuri-puri. May buhay na kamalaki-malaki. Buhay na kakaiba. Buhay na maganda. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, nasabi, ang Panginoong Hesus ang magdadala ng maraming anak. Maraming anak sa kalwalhatian. So, ibig sabihin, yung tiyak mong ikaw ay anak ng Diyos. Meron ka ng kalwalhatian. Meron ka ng karangalan. Meron ng karilagan. Meron kagandahan ng iyong buhay. Hindi ka ginawang anak ng Diyos para pumangit. Hindi ka ginawa ng anak ng Diyos para maging miserable. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging talunan. Hindi ka ginawang anak ng Diyos para maging kulelat. Kaya mga batid, hindi naman ang pagiging magandang buhay ay marami kang natapos, marami kang pera, marami kang pag-ari. Yung tiyak mong ikaw ay anak ng Diyos, maluwalhati ang iyong buhay. Bakit? Nasa iyo ang Diyos ng kaluwalhatian. Yung iba kaya napapasama kung ano-ano pang hinahanap. Tapos ang hinahanap, yung naglalayo sa kanya sa Diyos. Saala, kung tunay kang anak ng Diyos, ikaw ay maluwalhati ang buhay. Are you with me? Ngayon, sa magitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng marami. Yan po ang magandang balita. Sa panig ng ating paniwala, marami. Hindi po lahat dadalhin. Ano sabi? Nang maraming anak sa kalwalhatian na gawing sakdal. Yung captain po dyan, gawing sakdal, ang ibig lang po sabihin niyan, author. Anong author? Siyang may gawa ng ating kaligtasan. So ating pag-uusapan, the captain of salvation. Ibig sabihin mga kapatid, talagang ang gumawa ng kaligtasan, na ito yung tinatawag na glorious condition ng lahat ng kanyang mga naging anak, ay si Jesus ang gumawa. Kayo ba'y anak na ng Diyos? Daig niyo ang artista na hindi ligtas. Amen? Kaya huwag kang maging taghanga ng artista. Dapat silang humanga sa iyo. Bakit dapat maganda ang buhay mo? Amen? Tatandaan ninyo ha, ang magandang buhay, nasa iyo ang magandang buhay. Si Jesus yun. Para hindi kayo naniniwala. Ay, yung pag namang tao mapaniwala mo, ay kung sarili mo, hindi ka maniwala. Tayo po ay nagsasalita ng katotohanan. Wala nang gaganda sa buhay na tiyak mong anak ka ng Diyos. Ay paano pa tayo magiging masigla? Paano natin maaakay yung iba? Kung ikaw mismo sa iyong katayuan, hindi ka naniniwala. Paano kang magiging kapanipaniwala kung ikaw mismo'y hilaw? Naintindihan niyo ba na walang kasing ganda ang Diyos? Walang kasing dakila ang Diyos? Walang kasing kalwalhati ang Diyos? Ngayon siya'y nasa iyo. Pag hindi mo talaga naintindihan yan, bubulok pa ang buhay mo. Daming-dami mong katakandi ang hahanapin sa buhay. Kaya maraming tao, pasimplang-simplang ang buhay.
kahit mga nagsasabing anak ng Diyos, hindi naiintindihan ang pagiging ang Diyos ay nasa kanyang buhay. Kaya nga sabi ng Bible, mapapalad, 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 hindi ka malas, mapalad. Ay ngayon, bakit ka hindi nalago? Kasi nakabase ka sa pamantayan ng mundo. Hindi ako masaya kung ako'y walang boyfriend. Usbaw. Magbasa ka. Alamin mo ang kalagayan mo kay Jesus. Kaya balikan ulit natin talata. Katuloy, talata pa lang yan, mga kapatid, bulayin mo. Ayos na. Masaya na. Actually, ang Bible, hindi lang isang katotohanang pinapasadahan yan. Dapat pinapaniwalaan mo yan. At walang kwenta at walang talab ang mga sinasabi ng Diyos kung di ka naniniwala. Are you with me? Amen. Sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak. Kayo ba'y anak na ng Diyos? Saan ka dadalhin? Saan ka dadalhin? Saan ka dadalhin? Hindi, yung talata. Sa kalwalhatian. Alam niyo ba? Hindi kayo natingin sa talata eh. Saan kayo dadalhin? Ano niyo ba ibig sabihin ng kalwalhatian? Nakita niyo na ba sa personal si Richard Gomez? Titili ka doon, kahit ikilalaki. Kapuri-puri ang height. Kapuri-puri ang skills, ang bantog. Pag sinabing malwalhati, walang kapintasan. Walang kasing ganda. Saan tayo dadalhin? Pagyamanin mo yan para hindi ka pumangit. Tayo iniligtas hindi para pumangit. Hindi para sumama. Dadalhin tayo sa kalwalhatian. At alam niyo ba ang kalwalhatian yon? Ang Diyos na mismo kung naiintindihan mo. Kaya huwag ka magbabad sa mga nagpapapangit ng iyong buhay. Dahil hindi kanyan dadalhin dyan. Ngayon kung ikinadala pa dyan, siya sa atin ang buhay mo. Baka kayo nakikigaya lang sa pagiging anak ng Diyos. Alam mo, ang kaligtasan hindi gaya-gaya yan. Dapat relasyon mo talaga yan. Naranasan mo talaga yon. Amen? Sa pagdadala ng maraming mga anak sa kalwalhatian, nagawing sakdal. Bakit niya madadala tayo sa magandang buhay? Ginawa niya ang sakdal. Siya yung captain na gumawa ng kaligtasan. So, yun pong ating bibigyan diin. Pag sinabi pong captain, author. Author. At pag sinabing kaligtasan, tingnan niyo po ang Hebrew chapter 2, verse 3. Tingnan niyo po ang Hebrew. Actually, hanggang 10 yan. Hebrew chapter 2. Tingnan niyo ha, paanong makatatanan tayo? Kung ating pabayaan ang ganitong, ano klaseng kaligtasan? Dakila. Are you with me? Great salvation. Magandang ikimaligtas sa gutom. Magandang ikimaligtas sa bangga. Magandang ikimaligtas sa sakit. Maligtas sa kanser. Pero ang pinakadakilang kaligtasan ay yung ginawa ni Kristo. Na dadalhin ka sa kalwalhatian. Ibig sabihin, ikaw at ako ay dinala sa Diyos mismo. Alam niyo ba kaya maluwalhati ang langit, kaya maganda ang langit? Kasi andun ang Diyos. Tama? Ngayon, ang tunay na ligtas, nasa Kanya rin ang Diyos. Huwag mo munang antayin ang langit. Dahil ang ganda ng langit, dahil andun ang Diyos ngayon. Nasa iyo ang Diyos, hindi ka dapat papangit. Are you with me? Naintindihan niyo ba yun? Kahit ang na kay Kristo'y bagong nilalang. Naintindihan niyo ba yun? We need to know that. Dapat walang Kristiyanong kulelat.
Dapat walang Kristiyanong lubog sa kasalanan. Dapat walang Kristiyanong hindi na-asenso ang buhay pagkakilala kay Kristo. Bakit? Tayo'y dinala sa kaluwalhatian, hindi sa kamalasan. Amen? Tayo'y dinala sa kaluwalhatian, hindi sa kaguluhan. Tayo'y dinala sa kaluwalhatian, hindi sa kapahamakan. Tayo'y dinala sa kaliwanagan, hindi sa karimlan. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Yan ho ba ang nangyayari sa atin kahit hindi man mabilis, pero slowly, yan po nagaganap. Totoo ba yan? Dahil kung hindi ho yan totoo, ay walang talab sa iyong magiging baptist. Kahit pa maging baptist ka, wala yan. Ang kailangan natin ay si Jesus na malwalhati. Naintindihan niyo ba? Chapter 2, verse 14. Tingnan po natin ang verse 14. Anong klaseng captain of salvation? Captain, ibig sabihin siya yung author. Siya ang gumawa ng ating kaligtasan. And then, anong klaseng itong kaligtasan? Great salvation. Ito pa ang pagpapaliwanag ng ating kaligtasan. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Dahil tayo ay ililigtas, tayo ay may laman at dugo. Are you with me? Kaya ang ililigtas ni Kristo ay hindi anghel, kasi walang laman at dugo yon. Amen. Kaya may laman at dugo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Kaya si Kristo, ang captain of salvation, of great salvation, kasi siya yung Diyos na nagkatawang tao. Espiritong walang laman at dugo, pero kinuha ang laman at dugo. Ano layunin? Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may pagkahari sa kamatayan sa makatuwid ang diablo. My dear brethren, lahat ng tao hanggat hindi ligtas, pinaghaharian ni Satanas. Kaya ang buhay ng tao ay papangit ng papangit, pasama ng pasama. Bakit? Ang naghahari, ang malakas na nagdudumina, nagkokontrol, humihila, tumakaladkad ng buhay ng mga tao hanggat hindi ligtas ay si Satanas sa pagkakasala. Pero palibhasa ay gusto niya tayong iligtas. Siya ay nagkatawang tao na may dugo at laman. Tama? Upang sa pamamagitan ng kamatayan, binayaran ng kanyang kamatayan ang ating kasalanan upang Satanas ay wag na maghari sa atin. Upang malagot yung ating relasyon kay Satanas at upang wag na tayong isama ng Diyos kay Satanas sa kabilang buhay. Naiintindihan niyo ba yan? Sino ang gumawa ng kaligtasan ito? Hindi ikaw, hindi ang anghel, hindi ang Pope, hindi si Manalo, hindi Soriano, lalong hindi si Kibuloy, hindi rin si Eloy. Christ is the captain of salvation. Siya ang gumawa. Amen? Maliwanag ho ba? At pag sinabing kaligtasan niyan, in bringing many sons to glory. Mga kapatid, wala nang dadakila at gaganda pa na matiyak mong ikaw ay ligtas na. Anong papakinabangin ng tao na makamtan niya ang buong sanglabutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Mga kapatid, huwag kayong mainggit sa mundo. Let us treasure and deepen our understanding sa kaligtasang meron ka at ako. Amen? Balik nga tayo sa verse 10. Ganda ng... alam niyo po, bulayin niyo ang kapitulo. Aralin natin. Sapagkat marapat sa Kanya si Jesus na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak. Anong pagdadala? Tayo, nasa laman at dugo, siya'y nakabahagi din sa laman at dugo upang sa kanyang kamatayan ay mapalaya na tayo sa kapangyarihan ng Satanas. Kaya mga kapatid, tayo ay sa paganda. Bakit? Inalis na tayo sa masama. Yan dapat ang ating naiintindihan.
Kaya dapat ang tunay na kay Kristo, pawala ng pawala ang bisyo. Men, nakakalungkot, paalak-alak pa pag nagkasakit na may kung saan pupunta. Hindi naman nila alam na yung iba kung saan din nakuha. Tama ba? Maraming tao talaga, hanggat hindi ligtas, ang pangit ng buhay. Pero kung ikaw ay ligtas na, dapat paganda na. Hindi yung mukha. Hindi yung itsura. Bagaman pwede rin. Pwede rin, tama? Pero higit sa lahat yung ugali, yung buhay. Halatang halata mo na ikaw ay nadatngan ng maluwalhati. Kaya ang buhay ay kaluwal-luwalhati. Okay, ating hiwag-hiwagin na ito. Una, kasi pag sinabing ang captain, ay siya yung author, siya yung source. The author or source of our salvation. Si Kristo po ang pinagmulan. Siya po ang lumikha. Siya po ang gumawa. Kuya Boy, hindi ikaw. Wala sino man sa atin dito ang gumawa ng kaligtasan. Naintindihan niyo ba yan? At ang pag sinabing kaligtasan, ikaw ay dinadala ni Kristo bilang anak ng Diyos sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang mga ligtas, tiyak na nilang siya'y anak ng Diyos. Sila'y anak ng Diyos. At laya na, balikan nga ulit natin ang verse 14, bago ko pasadahan. Verse 14. Gusto ko kasi maliwanag sa atin. Maliwanag ho ba? Dahil sa mga anak, kasi sabi ng verse 10, sa pagdadala ng maraming mga anak sa kaluwalhatian, sino yung mga anak? At tayo, palibasa yung mga anak, ay mga may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan. Alam mo mga kapatid, kung siya'y hindi nagkatawang tao, hindi na mararanasan ng kamatayan. Upang sa magitan ng kamatayan ay kanyang malipol. Ano ang ibig salitang malipol? Maalis, mawala, mapagtagumpayan. Yaong may pagkahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. Amen? Sino ang gumawa? Sino ang captain of salvation? Sino ang magpapalaya sa atin sa parusa ng kasalanan? Sino ang magpapalaya sa atin mula sa pagkahari ng dyablo? Si Kristo. Kaya kayo mga nanonood dyan, huwag kayong maghanap lagi ng relihiyon. Hindi relihiyon ang sagot sa iyo. Ang sagot sa iyo, si Jesus. Siya ang captain of salvation. Amen? Pag sinabing captain, gumawa, source. Pag sinabing salvation, great salvation. Pag sinabing salvation, inalis na tayo sa pagkahari ni Satanas. Kaya si Satanas ay hindi mo na ama. Ang ama mo na ay ang ama. Are you with me? Ngayon, hiwagin na po natin. Pag sinabing captain of salvation, siya yung source ng dakilang kaligtasan, na ikaw ay tiyak mong anak ka ng Diyos, na ikaw pag namatay, dadalhin ka sa kaluwalhatian. In fact, ngayon pa lang, ikaw ay maluwalhati na, dahil ang kaluwalhatian ay hindi lugar. Persona ang kaluwalhatian. Si Kristo mismo yan. Doon sa 1 Corinthians, sana'y hindi nila ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung nauunawaan ang ika ng mga tao ng mundo, hindi sana ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. Therefore, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kapag sinabi kang anak na ng Diyos, hindi ka na talaga papangit. Ikaw ay paganda, pa-improve, pasulong. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Sana, totoo yan. Dahil totoo yan eh. Ngayon, kung hindi totoo sa iyo, wala problema sa salita ng Diyos. Tama? Tingnan niyo po si Pablo. Nung madatngan ni Kristo, ang laki ng iniiba. Dati gusto niyang patayin ang kanyang mga alagad ni Kristo. Pero siya nagbago. Amen? Ako magsusugal. Talamak na magsusugal. Walang pakialam sa Bible. Pero palibhasa ay naratngan ng kaluwalhatian. Ang laki ng iniiba. Amen? Tama ho ba?
Dadalhin ka sa kalwalhatian. Hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Dadalhin ka sa kalwalhatian. Hindi ka dadalhin sa pagiging miserable. Ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Maliwanag mo ba yan? Maliwanag mo ba yan? Ngayon kung may relihiyon ka at wala ka namang pagbabago, walang kwenta yung relihiyon mo. Amen? Ang taas ng pinag-aralan mo, pero hindi ka naman nababago, wala rin sa akin kwenta yung pinag-aralan mo. Kasi ang pinakamaganda, dinala ka sa kalwalhatian. Ano ba ang kalwalhatian yan? Ang Diyos mismo. Amen? Ngayon, captain of salvation. Number 1, dahil siya yung captain, pag sinabing captain, source and author of salvation, number 1, He provide. He provide sacrifice by His down-to-earth life. Ay mga kapatid, para magawa ni Kristo, yamang siya yung captain of our salvation. Naiintindihan mo ba ako? Maliwanag ko ba? Ayaw kasi natin ng hindi naiintindihan. Gusto ko ay maliwanag. Ngayon, kung maliwanag na at hindi mo pa rin tanggap, at least walang problema yung pagpapaliwanag. Ang problema na lang ay dun sa tumatanggap. Amen. Alala ko na kay Bible student. Okay, nag-ireklamo, hindi ko kasi pastor naintindihan ang inyong tanong. Ang ginawa sa akin, ang ginawa niya, pinagtatanong yung kaklase ko. Ayaw ko lang ang bagsak. Di ang ginawa ay, Eloy, ikaw ang problema. Hindi ka nakanig ng ayos. Dahil kung ako'y nagturo ng malabo, dapat lahat kayo bagsak. Ba't ikaw lang? Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, kung mapagsumikapan kong ituro ng malinaw at hindi niyo pa rin naintindihan, wala na sigurong problema sa pagpapaliwanag. Tama. Baka problema mo, tinutulugan mo. Are you with me? He provides sacrifice by His down-to-earth life. Nagkaroon tayo ng great salvation. Nagkaroon tayo ng pagkalaya mula sa paghahari ni Satanas at tayo'y dinadala sa kalwalhatian dahil itong Diyos na ito, ang Panginoong Jesus, ay nagpakababa. Alam niyo ba, the glory of the creature is humility. Alam niyo ba, ang kalwalhatian natin, ang kagandahan natin ay ang kapakumbabaan. Tignan niyo ha, kaya maganda ang tao sa halamanan ng Eden nung inosente pa. Magandang lugar, magandang nananahan. Pero nang iputan ng ahas ng kayabangan at ng pagmamataas, pumangit ang tao. Ang pride ay nagpapasama ng pagkatao. Kasi yan si Satanas. Yung pagiging self-centered, wala nang hinanap kundi gusto niya. Yung pag nagpa-picture, daming-daming kadaes ang hinahanap ay siya, labong-labo naman ang kuha. Kahit na ikaw yung pinakamalabo ang kuha, sa dami ng picture ang hinahanap mo ikaw. Bakit? Self-centered tayo. Amen? Para nag-CCAT, nagpo-forward, nag-step, tapos may barel. Nagkamali yung anak. Ano sabi ng ina? Mali kayong lahat, tama lang ang anak ko. Kalahin mo yun? Napanood nyo ba yun? Di ba yung nag-CCAT? Dati, alam nyo ba yung CAT? Oo. Yung hindi ko ma-demo eh. Ngayon, nagkamali ng step yung kanyang anak at ng hawak ng barel. Ay sa tigas ng pride ng ina mali kayong lahat. Anak ko lang ang tama. Kalahin mo yun? Kalahin mo yun? Naiintindihan nyo ba? Ba yata hindi naiintindihan? Huwag din naman kayong makiintindi kung bagay naiintindihan, hindi naman. Ano ho? Kaya nga, binabalik-balikan ko para mag-sink in. Anong dahilan? Kasi ito yung paraan ng ating pagsamba. May nakarating sa ating salita ng Diyos. Amen? Hindi lumipas lang ang sandali. Wala naman tayo naiintindihan. Verse 17 and 18. Verse 17 and 18. Tingnan po natin. Ito lang, gawa ng ganan yan. Kaya't nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay
ay matulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang sardoting maawain at tapat sa mga bagay na ukol sa Diyos, upang gumawa ng paglulubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Verse 18, palibhasa ay nagbatas siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Alam niyo pa ibig sabihin ng 17 and 18? 17, palibhasa siya ay nagpakababa, kinuha ang katawang tao. Mga kapatid, are you with me? Si Kristo po ay 100% naging tao. Kaya nga siya nagutom, nauhaw, nakatulog, napapagod. Umupo nga siya doon sa balon ni Jacob. Ano ang punto natin? Si Kristo ay nagkatawang tao para maramdaman niya ang pagiging tao. Kaya hindi ang Ama ang may malalim na simpatya sa atin. Bakit? Ang Ama ay nanatiling espiritu, sakdal, banal. Kaya kung wala si Jesus, papatayin tayo sa Ama. Bakit? Hindi niya naiintindihan ang pagiging tao. Ang nakakasakay, ang may malalim na simpatya ng ating kalagayan ay yung anak. Bakit si Diyos, nagkatawang tao, alam niya yung problema, bakit naging tao din siya? Alam niya, pag ikay nauuhaw, naging tao din siya. Lahat ng ating pagiging tao, naunawaan niya, ang hindi lang naganap sa kanya ay magkasala. Pero lahat ng detalye, lahat ng area ng buhay ng tao, may simpatya ang Panginoon. Bakit? Naging tao rin siya sa pagpapakababa. Kaya siya ang gumawa ng ating kaligtasan. Kasi siya ang bumaba at nagkatawang katulad natin. Naiintindihan nyo gayon? At totoo ba yun? At kung totoo yun, mga kapatid, ikaw na dapat ang pinakamasayang nilalang. Ikaw na dapat ang pinaka-asbag na nilalang. Sa paraang maganda, ha? Boasting is evil kapag ka ikaw ay pride sa iyong sarili. Pero if you are boasting for God by His grace, that's not evil. Ako'y tuwang-tuwa dahil ako'y naligtas. Yung iba nagkaroon lang ng 1 milyon mahihimatay. Tapos ikaw, meron kang wala hanggang buhay, wala lang. Ba, malaki yan. Nakakapagtaka yun. Kayo ba'y tuwang-tuwang talagang kayo ligtas? Talaga. Actually, mga kapatid, wala ka nang hahanapin pa kung alaman mong ligtas ka. Blessing na lang, ikay makapag-aral. Blessing na lang, ikay magkatrabaho. Blessing na lang, ikay magandang bahay. Pero yun ay palamuti lang. Hindi yan ang sentro. Si Jesus ang buhay. Pag hindi natin naiintindihan yan, madali tayong mahili sa mga walang kagaling-galing. Naiintindihan nyo ba? Kayo ba'y ligtas na? Parang hindi ako naniniwala. Kayo ba'y ligtas na? Nag-pray ba kayo bago pumunta dito? Pinagandaan nyo ba ito? Alam nyo, ginagawa ko ng lahat na pagpapababaw, makabot lang sa atin. Let us appreciate the truth. Amen. Pagdating pa to sa verse 1 hanggang 9, para maintindihan natin na talagang Panginoong nagpakababa. Kaya't nararapat natin pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo makahilagpos, kasi may alitha, kaya ang Bible, mapapansin ninyo, ang daming warning. Nanood ako ng debate ni yung isang si Chef D ng Amerikano at saka si James White. Ang kanilang pinag-uusapan ay OSAS. Once saved, always saved. Pero ang diin ni James White, ang once saved, always saved, hindi lang yung tumaas ang kamay, sumabay sa panalangin, kundi mga elect. Pag elected ka talaga, hindi ka na talaga mawawala ang kaligtasan. Ngayon, ang kanyang kalaban, naniniwala siyang hindi. At nagbigay siya ng mga talataan na nagsasabing pwedeng mawala ang kaligtasan. Nung nag-rebuttal na si James Watt, pinaliwanag niya, sagyang mayaman ang talata sa babala, sapagkat maraming taong mukhang save lang, nag-aangkin lang na save, pero hindi. Saka nakakitang nakahawak ng 1 milyon na ang lungkot. Kumusta ka? May 1 milyon. Dapat pagligtas ka, halata. Amen.
Gaga 1,000,000 gayong tiyak may kay palangit. Gaga 1,000,000 gang nasa iyo yung Diyos na maluwalhati. Ay bakit ikiuhaw na uhaw pa sa mundo? Ay nasa iyo na ang lahat. We need to appreciate that. Or else, baka wala ka namang a-appreciate. Mahirap mo yung kumapa na walang kakapain. Tama ba? Naintindihan niyo ba yan? Masarap, mahirap kong mangawil, alaman mo namang walang isda. Pero magtyaga kang mangawil kung kahit butiti meron dyan. Alam mo, wala kang lalasapin kung wala kang sukat ilasap. Are you saying? Dahil ang Hudyo, ang konteksto na yan, ang pangako ng Diyos sa mga Israelite, promised land. Pero maraming hindi nakaabot sa promised land. Bakit? Sa kalagitnaan pala ng paglalakbay, nangamatay na. Are you with me? Kaya ko iniwala sa perseverance of the saints. Ang tunay na anak ng Diyos, tatagal yan hanggang katapusan. Are you with me? Yan ang problema pag hindi tayo nagbabasa. Yan ang problema kapag akala natin ang Bible ay simpleng bagay lang. Masyado tayong abala sa mundo. Wala na tayong panahon sa Bible. Kaya ang hirap nating makarelate. Are you with me? Amen. Tingnan niyo ha, baka sakaling tayo makahagpos. Verse 2. Sapagkat kung ang pangungusap na salita sa magitan ng mga anghel ay nagtibay, yung sinalita ng anghel, hindi na pwedeng tutulad yan. At ang bawat pagsalangsang at pagsuway, tumanggap ng matuwid na parusa sa kabayaran. Yung sinalita at mensahe ng anghel sa Old Testament na sinugo ng Diyos ay matibay. At ang bawat sumasalangsang dito, tatanggap ng parusa. Verse 3. Paano makatatanan tayo? Kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan, na pinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa magitan ng mga nakarinig. Are you with me? Kaya nga sinalita ng anghel, pag binaliwala mo yan, parurusahan ka, ay lalo kaya yung nagkataong tao na si Kristo sa pagpapakababa. Pero hindi mo pala tunay na naintindihan. Are you with me? Kasi nakikigaya ka lang. Pero ikaw pala mismo walang relasyon sa Diyos. Are you with me? Alam niyo ba, si Jimuel, nung magkasakit ng bata pa, yung si Jimuel, payat na payat, liit na liit. Nagkasakit, dinala ko sa ospital. Parang illustration dito ng pastor na painggang ko. Nung tuturo ka na si Jimuel, ang haba ng karayom. Ngalingahin ko na sabi sa doktora, pwede kang ako na lang ang turukan. Dahil alam ko sasabihin ng doktora ikaw may sakit. Kasi naranasan na yun, napainggan ko na kay Pastor Pio Tika. Nung dalhin daw ang kanyang anak, malubha ang sakit. Pero makita din ang karayom. Ang sabi niya, pwede kang ako na lang ang turukan. Ang sabi daw sa kanya ng kanyang doktora ng kanyang anak, hindi kayo ang may sakit, ang anak niyo. Alam niyo mga kapatid, hindi automatic ako iligtas. Kaya kong iligtas ang anak ko. Bakit? Ako'y may personal. Siya'y may kanya. Kaya ang kaligtasan hindi gaya-gaya. Are you with me? Dapat ay personal yan. Personal mong naranasan yan. Personal na ipinaunawa sa iyo ng Diyos. Hindi automatic ligtas ka, ligtas na rin ang anak mo, ligtas na rin ang mga kapitbahay mo. No, personal silang dapat mapakinig ang mensahe ng great salvation. Are you with me? Ngayon, baka marami sa inyo makahagpos, napakinggan ang mensahe, pero hindi naging makatotohanan ang mensahe. Nakakatakot lalo yan, yung membro na hindi pa pala ligtas. Are you with me? Napawang sinasaksiyan namin sa Diyos, nakasama sila sa magitan ng mga tanda at mga kababalaghan. Itong Kristong ito na nagdala ng mensahe ay pinatunayan ng Diyos. Bakit? Ano ang patotoo? Di ba si Moises para malaman talaga sisinugo ng Diyos? Anong nangyari? Yung tukod, nakakagawa ng himala. Tama ba? Kayo, may pinatunayan ba ang Diyos sa inyo para hindi ka makinig? Yabang na yabang mo, wala pa naman pinatutunayan ng Diyos sa iyo. Tama ba?
Si Moises, yung tukod, pag ilagay sa tubig, nagiging dugo. Tama. Pag nagkaano ng alabok, nagiging kuto. Si Moises ay pinatunayan ng Diyos na siya lingkod ng Diyos. Si Kristo pinatunayan din na ito yung dakilang kaligtasan. Bakit nagpapagaling? Ito talaga yung sinugo ng Diyos. Pero maraming tao, wala lang. Ang mahalaga kayo mapera, ang mahalaga kayo gari-garni. Be careful. Amen? Maliwanag ho ba? Alam niyo po, habang ako'y nag-aaral ng matagal, binubulay ko ang mga tagpo. Ako pala'y dapat maging masaya, kahit hindi ako masaya. Tayo kasi, driven by emotion. Kinakailangan pang feel kung ako'y masaya. No, dapat na alaman mong ikianak ng Diyos, maging masaya ka na. Amen? At saka yung idea, kinakailangan natin na parang Grego at Hebrew. Yung makita mo, kung walang nilikha kung wala si Jesus. Maramdaman mo ano hindi. Wala ka ng karapatang tumanggi kay Jesus. Bakit? Nilikha ka lang niya. Amen? Walang maraming kuskus balungos. Naniniwala ba kayong si Jesus ang lumikha? Naniniwala ho ba kayo? Nabasa niyo ho ba yan? At di kayo ni maramdaman mo o hindi, masaya ka man o hindi, totoo yun. Yun ay sapat na dahilan para sumimba ka. Yun ay sapat na dahilan para hindi ka tumanggi na maglingkod sa Diyos. Bakit? Nilikha ka laang naman niya. Tayo masyadong, ang gusto ko yung napapaiyak. Hindi, pagkaganyan ako mapapaiyak sa inyo. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama sila sa magitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sarili kalooban. Tuloy natin, verse 5. Sapagkat hindi niya pinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating na siya namang isinaysay. Verse 6. Tinan niyo ha? Nagpakababa talaga ang Panginoon. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao? Upang siya iyong alalahanin, o ang anak ng tao, upang siya iyong dalawin. Walang kwenta ang tao kung tutuusin. Pero salamat, kinahabagan niya tayo. At nirepresent yan ni Kristo. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti sa mga anghel. Diyos na sinasamba ng mga anghel. Pero nagpakababa na mababa sa anghel. Ano yon? Siya'y pinatungan mo ng kalwalatian at ng karangalan at siya inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong kamay. Verse 8. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit, ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanyang lahat ng mga bagay. Verse 9, kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel, sa makatuwid ay si Kristo, na sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan upang sa magitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Kaya siyang author of salvation, captain of salvation. Kasi itong Kristo ay nag-provide ng sakripisyo nang ibaba niya ang kanyang sarili. Amen? Hindi mamamatay si Kristo kung di siya nagkatawang tao. At siya'y namatay, hindi dahil siya'y makasalanan. Siya'y namatay para sa atin. May nabalita akong namatay, ewan kung totoo yun sa Siko, taga Siko yata. Uminom, humiga, hindi na nakagising hanggang ngayon. Taga Siko ba yan? Taga Siko nga. Bukod pa yung balite. Sinabi sa ni Madam. Ngayon, punto ko, magaling pa yung yung kamatayang humiga ka lang ay hindi ka nagising. Pero si Kristo, ang kamatayan ay malupit. Are you with me? Pag pinapanood natin yung Passion of the Christ, kaya nga sabi ng Isaiah 53 verse 1, wala kang anyong mananasa sa Kanya.
Ganon kabigat ang parusang tiniis ni Kristo para ikaw ay maligtas. Para ako'y maligtas, tapos ligtas na wala lang, patulog-tulog lang. Sa mensahe ng Diyos, aga. Amen? Tama ba? Hindi nakakaintindi. Ha? Makinig. Galing mo naman, patulog-tulog na sa mensahe kung ikaw, tulugan. Diba? He provides sacrifice by his down-to-earth life. Siya'y nagpakababa. Sagad na sagad sa pagpapakababa. Para tayo maitaas sa langit. Masaya ba kayo doon? Eh, no, kung wala kang pera, palangit ka naman. Saka naman, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Nakakapag-Jollibee pa nga. Sino dito hindi nakapag-Jollibee? Kalay mo, ligtas ka na, nakapag-Jollibee ka pa. Natutuwa ka kayong hindi tayo si Tomas? Paano kayo si Tomas? Pastor! Okay, nasa Panginoon na. Mamaya, uupo diyan, mag-charge. Sukay na ni Tomas yung saksakan diyan. Ay, hirap no? Ano kahit kayo din ang lumpod, siguro kayo magpasalamat din. Kala mo, ligtas ka na, nakakalakad ka pa. Amen? Dapat kayo mas masaya kaysa akin. Pero po, kumusta ang paglilingkod mo sa Diyos? Ano kahit dumating dito yung kandidato? Ano? Mayamang kandidato. Si Romualdez. Ano? Huwag agad kayong aalis pagkatapos ng service, bawat isa bibigyan ko ng tigli 5 milyon. Hindi ka masaya pag sinasabi lang. Pero, binigay nga. Amen? Ibinigay nga. Kami nga ni Kuya Boy, nangangarap pala ang makadali. Nasaya na kaso lang hindi malubos ang saya hanggat wala. Tama ba? Pero halimbawa nagkaroon nga. Kayo ba'y naniniwala kay Jesus mayroon nga? Dapat hindi tayo sa pasama. Kapag ikaw ay kinaon ng langit sa pagpakababa niya, itataas ka na niya. Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos na nagpakababa para abutin tayo mababa, ano yun? Para tayo ibaba? Lalo? No. Para tayo itaas na. Kaya dapat ang buhay natin medyo nataas na. Maliwanag ko ba? Wala na tayo. Kung bagay ikaw ay guyam, dinampot ko ang guyam at inalis doon. Therefore, wala ka na sa pulsuhan ng guyam. Hawak ka na ng aking kamay. Dapat, mga kapatid, kung talagang ligtas ka, naangat. Are you with me? Amen. O kaya, baka nananaginip lang tayong ligtas. Kaya basahin niyo ang Bible, ang daming warning. Doon sa 1 Peter chapter 2, verse 25 and 26, nangyari sa kanila ang kawikang nasusulat. Nagbabalik na uli ang baboy na nilinisan sa pusali. Naintindihan niyo ba yan? Ano ba ang taong nakapakinig ng salita ng Diyos at hindi naman talaga naligtas, babalik uli yan sa pusali. Nangyari ang kawikaan na sulat, kinakain na uli ng aso ang kanyang isinuka. Warning yan, hindi para maghanap sa atin. Babala, dahil meron talagang hindi tunay na ligtas. Are you with me? Kaya sabi na 2 Corinthians 13 verse 5, siya sa atin nga ninyo ang inyong sarili, kung kayo nasa pananampalataya, liban na nga lang na kayo, tinakwil na. Ba't may ganyang talata? Kasi meron ngang apostasy. They know the truth, but they are not of the truth.
Si Satanas, alam din niya ang tama, pero hindi siya sa tama. Ang demonyo, alam din nila ang tama, pero hindi sila sa tama. Are you with me? Plenty of verses about warnings. Sa 12 alagad nga ay merong hindi ligtas. Are you safe? Are you safe? Masaya ka ba? Naligtas ka? Ba't ka magpapakagumon sa buhay na dulubog sa iyong spiritual life? Alisin mo yan. Alisin mo yan. Tayo'y bringing many sins unto glory. Not to misery, but to glory. Amen. Then number 2, not only He provides sacrifice by His down-to-earth life. Number 2, He paid sin by His death. Kaya siya yung siya yung captain of salvation. Bakit? Siya yung nagpakababa, sagsadang pagpapakababa. Akala pwede naman si Kristo magkatawang tao, at least mayor man lang. Di ka? At least, muhat sa walang kasing walang hating kalagayan, nagkatawang tao siya, pwede naman siya yung nagkatawang tao, na mayor man lamang. Pero hindi eh. Siya'y pinanganak sabsaban. Pinili niya ang pamilyang walay di wala. Kaya huwag kayong maaba kung kayo walay di wala. Ang nakakaawa ay yung si Kristo ay wala. Amen? Pero kung iniwala, hindi ka pababayaan ng Diyos, maging sa material na bagay, kung talagang si Jesus ay nasa iyo. Amen? Lalo't magtatapat ka sa tithes and offering. Amen? Okay. Tingnan po natin ang 2, verse 9, 14 and 15. Nandiyo pa ba kayo? Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatiwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan. Mga kapatid, bakit siya ang author? Bakit siya ang captain of our salvation? He provides sacrifice by down-to-earth life, and He paid sin. Bakit siya namatay? Kasi ang liwanag po sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nung nasa alamanan pa lang ng Eden, ang una nating mga ninuno, si Adan at si Eva, sa lahat ng halamanan ay ikaw ay malayang kumain. Ngunit doon sa pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain nun. Sapagkat sa oras na kumain ka nun, walang pagsalang, ikaw ay mamamatay. Ibig sabihin, ang pagsuway ay nagdulot ng kamatayan. Ngayon, para tayo maligtas, si Kristo ang gumawa ng kaligtasan. Siya yung nagbayad para sa ating kasalanan. Yung kanyang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan, siya ang nagbayad upang tayo ay hindi napatayin ng Diyos. Para tayo hindi naparusahan ng Diyos, siya na ang nagbayad. Bayad ka na! Si Jesus ang nagbayad, hindi ikaw. Hindi ang relihiyon, si Jesus. Kaya siya'y nagkatawang tao para malasap niya ang kamatayan. Bakit? Hindi niya tayo maliligtas kung hindi nababayaran ang ating kasalanan. Ano ang pangbayad? Kamatayan! Alain mong namatay siya sa iyong kasalanan, tapos diyan ka pa maglalaro sa kanyang kinamatayan. Amen? Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan, ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa magitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan. Akalain mo, biyaya ng Diyos na siya'y mamatay para sa atin. Amen? Amen ho ba? Yan ho ba'y may lalim? Yan ho ba'y may talab? Yan ho ba'y may balyo? Yan ba'y may dulot? Anong dulot? To glory, not to misery. Kaya if you are really Christian, observe yourself if there is progress. Sabi nga ng Bible, from glory to glory. No, kay wala pa sa Panginoon.
Kung ako'y wala sa Panginoon, pag ako'y nakakakita ng lumpong na mamalimos sa daan, na may dalang karton, at kinakadkad sa kalsada, tapos nalapit sa mga jeep, pag nakikita ko yun salamat sa Diyos. Hindi malayong ako'y ganito rin Amen? Amen? Pero ngayon, pag nanawa sa coat, barong naman. Di ka? Amen? May makakarating yata ng Vietnam. Dati hinuhuli ko lang ang tutubing. Ngayon, parang sasakyan ko na. Malaki nga lang ang tutubing. Ang laki ng ginagawa ng Diyos sa buhay na talagang may Diyos. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Amen. Ang tandaan ninyo si Kristo'y namatay sa kasalanan. Ganong katagal na yan? Ganong tagal na yan? 2,000 taon na. Nakalibing pa ba rin siya? Tapos tayo, kinamatayan niya hanggang ngayon, hindi pa rin naahon. Ba't tayo dapat magbango, mag-uli na rin? Amen? Kasi kung paano si Kristo'y namatay, yung kamatayan ni Kristo, yun yung ating kamatayan. Nung siya'y ilibing, yun ang ating libing na pinahihiwatig ng bautismo. Kaya tayo ilulubog sa gisag na tayo nalibing na kalakip ni Kristo. Nung tayo iahon sa gisag na tayo bumangong kalakip ni Kristo. Ang problema, marami nagsasabing Kristiyano, inilibing si Kristo, pero nakaahon na. Ay maraming tao, nakalibing, hanggang ngayon di pa naahon. Bakit? Andun pa rin sa dating buhay. Naiintindihan niyo ba yun? Dahil si Kristo hindi lang inilibing, siya nagbangon maguli. Kaya dapat hindi ka rin lang inilibing, dapat nakabangon ka na rin matagal. Amen! Kaya in bringing many sons unto glory, dapat tayo hindi paok-ok, tayo paangat, hindi tayo papangit, tayo paganda, hindi tayo sa palugi, tayo ay sa patatagumpay. Do you treasure your relationship with Jesus? Then number 3, not only He provide sacrifice by His down-to-earth life, He paid sin by His death, but also He perfected salvation by His suffering or distress, dejection. Wala tayong panahon dyan. Basahin. Ibig sabihin mga kapatid, kaya nga siya yung captain of salvation, siya yung balikan natin ang verse 10. Isang puntos na lang. Tama na ba yun? Yun. Sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kalawalhatian na gawing sakdal. Mga kapatid, hindi niya ginawang bitin ang kaligtasan. Tinapos niya to. Amen. Hindi sinabing itutuloy. O Eloy, medyo hindi ko natapos ikaw magsunduha. Hindi ko kaya yun. Kayo ba kaya niyong tayo ang magsundo? Tinapos na Amen? Tapos na Kapalad ka natin kung naiintindihan natin ito. Tama ba? Ano ito? Sabi nga ni David ano ang aking igaganti sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Amen? Then last, He pinpoint the saved by His declaration. Okay? Siya yung captain of salvation. Anong ginawa niya? He provides sacrifice by His down-to-earth life. He paid sin by His death. He perfected. Tapos na ito. Kaya nga sabi niya, naganap na, hindi itutuloy. Naganap na, tapos na. Kaya hindi na tayo kailangan ng good works para maligtas. Good works bilang ligtas. Dapat malinaw ho ba? Malinaw ho ba? Kasi alam niyo kung bakit nililinaw ko ito? Marami kayong makakasalubong na mga bula ang mga ngaral. Dapat kaya ninyong ipagtanggol yan. Amen? Then last, yung kanyang naibigay na sakripisyo ng kanyang buhay, na kanyang pinagbayaran, na kanyang sinakdal, siya rin naman na nagtuturo kung sino talaga ang tumanggap nito. Are you with me?
verse 11 to 15. Kayo ba ay nakatanggap nito? Sapagkat ang nagpapaging banal at mga pinapaging banal, tingnan nyo ha, yun palang tumanggap ng kaligtasan ay mga pinapaging banal. Ano ba ibig sabihin ng pinapaging banal? Ibinukod, inihiwalay, inilayo. Ang tunay na ligtas, inalis ka na sa dati. At ikaw ngayon ay kanya na at gagamitin niya. Are you with me? Ba't ka bumili ng baso? Para i-display o para gamitin? Ba't ka bumili ng damit? Para i-display o para suot? Ba't ka niya binili? Para i-display o para magluwalhati sa kanya? Yan ang mga ligtas. Pinipoint-point niya yan. Sa bawat kakayanang ibinigay sa atin, dapat si Jesus ay ating naluluwalhati. Ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagan silang mga kapatid. Tayo ay kapatid ni Kristo. Siya ang panganay. Are you with me? Verse 12. Sige, dito ko tatapusin ng 15. Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Tayo anak ng Diyos, ibinigay tayo ng Ama kay Kristo. Tayo regalo sa Kanyang anak, sa Kanyang pagpapagal. Tayo regalo tayo mga anak. Amen? At kung tayo Kanyang mga anak, tayo ay sa paganda, tayo ay sa pabago, tayo ay sa palago. Tayo ay may mangyayari. Bakit? Ibinukod ka nga eh. Ikaw ay nasa pulsuhan ng guyam na pula pero ikaw may itim. Inalis ka diyan o hindi ka diyan. Ikisa itim na guyam. Amen? Wala kayo nakakitang willing-willing magkabarkada na pirit at uwak. Tama? Ang Diyos ay ang galing. Mag-isa paglikha ng ibon. Uwak sa uwak. Maya sa maya. Tama? Agila sa agila. Kaya kung ikay anak ng Diyos, ibinukod ka niya para sumama sa mga kapwa anak ng Diyos. Are you with me? Verse 14. Ano pa sabi? Verse 14. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya rin naman ay kaya hindi nakabahagi sa mga ito upang sa magitan ng kamatayan ay kanyang malipulyaw may paghahari sa kamatayan sa mga tuwid ng Diablo. Mga kapatid, humilagpos ka na kay Satanas. Kaya huwag ka nang sumamba sa Diyos-Diyusan, kay Satanas yan. Huwag ka nang mag-anting-anting, kay Satanas yan. Gigil na lang. 15 in the last. 15. At maligtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Mga batid, pinipinpoint ni Kristo yung save. Dapat hindi na tayo alipin ni Satanas ng kanyang mga maling sistema. Maliwanag ko ba? Yan po ang ating pinag-aralan. Sana sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, naunawaan natin. Dapat kung naunawaan at totoo sa ating buhay, magsaya naman tayo. Dapat ang pinakamasayang mananamba ay yung talagang ligtas. Amen. Pray tayo. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami muli sa mensahe ng iyong mga salita. Sa kapangyarihan po nawa, nanuot, nakarating ang iyong mga salita sa amin. Na maghatid sa amin ng di kawasang pagpapasalamat, kagalakan. Dahil hindi ito isang pasada lang, isang paraos, kundi katotohanan. Whether we feel it or not, ang mahalaga ito'y fact. Ito'y totoo. Kami magsaya kahit hindi kami masaya. Dahil utos mo sa amin ang maging masaya. At kami, kapag nagsaya, ay sasaya talaga. Dahil hindi kami nagpapantasya. Totoo ang iyong salita. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. Okay, God bless everyone. At tayo po mamamay nga sa maglit para sa paghahanda ng ating sa mga sarili sa kalawang bahagi.